Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kabarangay, handa ka bang baguhin ang sarili mo para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, I'm Laika, 31 years old and avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories since pandemic. Noong ko lang din kasi na-discover ang programa ninyo nang magkaroon ako ng panandaliang work from home setup. Nakikinig noon si Mama ng radyo at dalang-dala siya sa sulat na binabasa ninyo ng araw na yon. At naisip ko noon na balang araw ako naman ang magkukwento ng buhay ko. Hanggang sa eto na at nagkaroon na rin ako ng oras at lakas ng loob. Papadudot masasabi ko na happy-go-lucky type of person ako. Masayahin talaga ako at gusto kong napapasaya din ang mga taong malalapit sa buhay ko. Kasama na doon ang mga kaibigan ko, pamilya, at mga naging karelasyon ko. Doon din kasi mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag nakikita kong nagiging masaya sila kasama ako. Ginagawa ko ang lahat para sa huli alam ko na wala akong naging pagkukulang o wala akong pagsisisihan, Papa Dudut. Late ka ngayon ah. Sorry, Denise. Galing kasi ako sa birthday celebration ng lola ng lab-lab ko. Kaya naman palang weird ang outfit mo ngayon, Laika. Uy, grabe ka naman. Hindi weird tong outfit ko, no? Anong hindi? Ang haba ng palda mo ngayon, lampas tuhod. Pati na yung manggas ng blouse mo, abot na hanggang siko mo. Tapos nakalugay pa yung mahabang buhok mo na alam kong hindi ka sanay kasi palagi kang naiinitan. Oo, hindi talaga ako sanay sa ganitong ayos. Kita mo na? Kaya alam ko na weird talaga yung outfit para sa'yo. Bakit ba kasi ganyan yung ayos mo ngayon? Kasi nga, galing ako sa birthday celebration ng lola ni Lablab. Di ba, medyo conservative yung family nila. Medyo o sobrang conservative? Halos kulang na lang magsuot ka ng long sleeve, stockings, gloves at face mask para matakpan yan lahat ng parte ng katawan mo. Denise, iba lang kasi talaga yung religion nila Lablab, kaya naninibago tayo sa nakasanayan nila. Alam mo, wala namang problema sa akin yung outfit nila. Sabi mo nga, iba yung religion ng pamilya ng boyfriend mo, kaya ibang paniniwala nila. At nirerespeto ko naman kung anong nakasanayan at kailangan nilang gawin. Ang hindi ko lang maintindihan, ikaw! Ako? Bakit ako? Kung bakit mo ginagawa yan? Ang alin? Yan! Yung pagbabago sa sarili mo, mula sa pananamit, pagsasalita hanggang pagkilos mo. Akala mo ba hindi ko napapansin lahat ng pagbabago mo mula na maging boyfriend mo siya? Yun kasing request sa akin ni Lablab eh. Lalo na para sa araw na to. Marami kasing mga kamag-anak niyang nandun sa birthday celebration ng lola niya. Okay, fine. Ano bang bago dun? Palagi mo namang binibigay o sinusunod yung mga request ng lab-lab mo. Ayoko lang naman na ma-disappoint ko siya, lalo na yung family niya sa akin. Sa tingin mo ba natuwa naman sila sa'yo kanina? Feeling ko naman oo. Sana, oo. Kahit medyo sinasaway ako ni Lablab kanina kasi napapalakas yung tawa ko. Teka, pati pagtawa mo pinipigilan niya? Mabuti hindi ka nautot dun sa birthday na yon. Ano ba yung sinasabi mo, Denise? Hindi naman ako pinipigilan ni Lablab na tumawa. Sinabi lang niya na hinaan ko raw yung boses ko. Sa malakas ka naman tumawa, ano magagawa niya dun? Hindi nga kasi sanay yung mga kamag-anak o ka-churchmate nila sa maingay. Kaya ayun, kahit nakakatawa yung joke ng pinsan niya, nagpipigil na lang akong tumawa para hindi sila mapatingin sa akin. Karamihan kasi sa kanila kapag tumatawa, wala kang maririnig na kahit anong boses o ingay.
Grabe, sobrang weird talaga nun, Laika. Hindi sila weird. Yun lang talaga yung nakasanayan nila. At wag ka sanang maging kagaya nila kasi ayokong mawala ng maingay at makulit na friend. Hindi naman siguro ako aabot sa ganung point. Sana nga. Kasi ngayon pa lang, nakikita ko na yung malaking pagbabago mo dahil sa boyfriend mo. Papadudot sa second month rin namin ng first boyfriend ko ay pinakilala niya kaagad ako sa mga magulang niya. Doon ko nalaman na galing pala siya sa religious and conservative family. Nakita ko na ang dami pa nilang santo sa bahay. Nang dumating nga ako doon para mag-dinner ay nakaslacks at polo shirt ang daddy niya. Ang mami niya naman na may mahabang buhok ay nakapalda ng mahaba at maluwag na blusa. Naka-mini-skirt pa naman ako noon at tube na pang itaas pero may blazer na maong naman. Yun nga lang, nakita ko ang seryosong tingin ng mga magulang niya sa akin. Nang sumunod na buwan ay sinama ako ng boyfriend ko sa birthday celebration ng lola niya pero nag-request siya sa akin na sana raw ay mag-iba ko ng outfit. Bumili pa talaga ako ng lampas tuhod na palda at bulaklaking blusa para lamang sa family gathering na yon. Hindi ako sanay sa ganong outfit kasi sa totoo lang ay nababadoyan ako pero para sa kanya ay sinuot ko. Ayun pala, hihiwalayan niya lang din ako sa bandang huli. Papadudot. Bakit? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan ko bakit. Hoy, Laika, hinaan mo naman yung boses mo. Pinagtitinginan tayo ng mga tao dito sa bar dahil sa kakaiyak mo dyan, oh. Paano ako hindi iiyak? Nakipag-break sa akin ang boyfriend ko. Hayaan mo na kasi yun. Wala namang dahilan para iyakan mo siya ng ganyan kalakas. Hindi ko lang kasi talaga maintindihan, Denise. Ang alin ba? Ang dahilan kung bakit siya nakipag-iwalay sa akin. Eh di ba sinabi naman niya kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo? Na marami kayong pagkakaiba na dalawa pagdating sa ugali at pananaw sa buhay? Na nakikita niya magiging problema yun sa pagtagal ng relasyon nyo? Kasi ngayon pa nga lang, palagi na kayo nag-aaway kahit tungkol lang sa maliit na bagay. Nagkakabati rin naman kami kaagad. Paano kayong hindi magkakabate? Palagi mo siyang sinusuyo kahit wala ka namang kasalanan. Kilala mo naman kasi ako. Ayoko nang pinapatagal yung pag-aaway naming dalawa. At dahil dyan sa ginawa mo, pati ang relasyon nyo, hindi rin nagtagal. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nangyari yun. Ginawa ko naman lahat para maisalba yung relasyon naming dalawa. Sinunod ko lahat ng request niya pagdating sa ayos at pananamit ko. Pinilit kong makisama sa pamilya niya kahit palaging boring ang topic ng kwentuhan nila. Tapos sasabihin niya na nakikipag-iwalay siya sa akin kasi ayaw sa akin ng parents niya. Saan pa ba ako nagkulang, Denise? Wala kang naging pagkukulang sa relasyon nyo, Laika. Sobra-sobra pa nga yung binigay ginawa mo para sa kanya eh. Bakit hindi niya ako nagawang ipaglaban sa parents niya? Napakabilis niyang sinuko yung relasyon naming dalawa. Hindi mo na siya nag-effort na ipagtanggol ako o ang relasyon naming dalawa. Ibig sabihin lang nun, hindi ka talaga niya mahal, kaya pinabayaan na lang niyang masira yung relasyon yung dalawa. Nawala talaga siyang pakialam sa nararamdaman mo nung umpisa pa lang. Akala ko ba kaibigan kita, Denise? Pero bakit ang sakit na mga sinasabi mo sa akin ngayon? Oo nga, kaibigan mo ko. Kaya nga kahit paano, natutuwa ako na nag-break na kayo ng boyfriend mo na yan. Bakit ka naman natutuwa? Nasasaktan na nga ako. Sigurado kasi ako na mas masasaktan ka kapag mas nagtagal pa yung relasyon nyo. Pero mahal ko talaga siya, Denise. Alam ko naman yun. Sa'yo na rin nanggaling na palagi ka nag-a-adjust para sa kanya. At hindi lang para sa kanya, kundi sa buong pamilya niya.
Gusto ko kasi na magustuhan at matanggap ako ng pamilya niya. Mali ba mag-effort para sa taong mahal mo at sa mga mahal nila? Hindi naman. Pero alam mo kung ano mali sa ginawa mo? Ano? Yung binago mo yung sarili mo para sa ibang tao. Gets ko naman na gusto mo lang magustuhan ka ng mga magulang ng boyfriend mo. Pero hindi mo kailangan na ipilit ang sarili mo sa kanila. Kung mahal ka niya, hindi niya kailangang piliting magbago ka para sa kanya. Papadudot nang makilala ko ang mga magulang ng first ex-boyfriend ko ay naramdaman ko na kagad na hindi nila ako gusto. Kasi dahil nga siguro sa suot kong damit noong araw na yon, naalala ko pa na sinabihan ako ng first ex-boyfriend ko na bawasan ang kaunti ang makeup ng gabi na yon. Hindi na rin ako nakapagpalit noon ng damit kasi galing ako sa trabaho. Komportable rin naman kasi ako sa damit na yon. Yun pala ang mga magulang niya ang hindi magiging komportable na kasabay ako sa dinner na yon. Sa birthday celebration naman ng lola na pinuntahan ko noon kung saan ay madaming kamag-anak at ka-churchmate nila ang dumating ay sobrang na-bore talaga ako lalo na sa topic ng mga usapan. Siguro hindi lang ako religious sa tao kasi puro tungkol sa pangsimbahan ang usapan nila. May isang beses pa na may pinsan yung ex-boyfriend ko na nag-joke at napalakas ang tawa ko. Nakuha ko ang atensyon nila dahil sabay-sabay silang napatingin sa akin halos lahat. Kaya naman ang sumunod na family gathering nila na pinuntahan ko ay sinigurado kong may alam na ako tungkol sa religion nila. At pinigilan ko ang sarili ko na maging maingay o makulit ng araw na yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang aminin ko na noong umpisa ay nahirapan ako na mag-move on mula sa first ex-boyfriend ko. Ganon naman talaga kapag first heartbreak. Hindi ba? Mahirap maka-move on sa umpisa. Pero dahil ramdam ko na ayaw na talaga niya sa akin, pati na ang buong pamilya niya sa kabila ng effort na ginawa ko para sa kanila ay tinanggap ko na lamang na wala na siya sa buhay ko. Ayoko rin naman kasi na ipilit at ipagsiksika ng sarili ko sa mga tao na ayaw sa akin at hindi ako tanggap. Doon naman pumasok ang pangalawang tao sa buhay ko na mamahalin ko noon. Ang baby loves ko na second boyfriend ko, Papadudot. Clingy siya at party goer tapos ay mahilig sa mga cute na bagay. Para mas lalo kaming magkasundo ay kinahiligan ko na rin ang mga bagay na yon. Mula sa pagsama sa kanya sa mga bar kahit na hindi naman ako umiinom ng alak o party goer hanggang sa patina ang mga cute na bagay na gusto niyang sinusuot namin noon. Papadudot. Bagay ba sa akin tong blue na miniskirt? Bagay naman, Denise. Ito kayang mas mahaba na skirt. Bagay din naman. Anong mas okay sa akin dito sa dalawang hawak ko na palda? Kahit ano, bagay naman sa'yo. Alam mo kung anong mas bagay ngayon? Ano? Parang mas bagay na umuwi ka na lang kaysa samahan ako dito sa department store tapos parang hikap ka lang naman dyan. Sorry, Denise. Puyat at pagod lang talaga ako. Anong oras ka na ba nakauwi kagabi? 2:00 yata ng madaling araw. 2:00? Oo, kaya nga ako na-late sa usapan natin na lunch out kanini. Kung alam ko lang, kinancel ko na lang muna sana yung lakad natin ngayon. Matagal nang nakaset to kaya ayoko rin na i-cancel mo para lang sa akin. Nag-promise ako sa'yo na sasamahan kita na mag-shopping eh. Kasama nga kita, pero parang lumulutang naman yung isip mo. Sorry talaga, Denise. Ang totoo, masakit din yung ulo ko ngayon kaya hirap ako mag-isip eh. Pero uminom naman ako ng gamot kanina bago ko umalis ng bahay. Ano ba kasing ginawa nyo? Tinabot kayo na madaling araw sa labas.
Tapos nakita ko sa post mo sa Facebook na naka-couple shirt pa kayong dalawa. Ang baduy ha! Grabe ka naman sa amin. Ang cute kayo. Alam ko naman na hindi ka mahilig sa ganon. Kaya sigurado ako na nababaduyan ka rin. Hindi talaga, pero dala niya na yung couple shirt namin kaya sinuot ko na rin. Magtatampo kasi yung bebe loves ko na yun kapag hindi ko pa sinuot kagabi. Saan ba kayo tumambay at inabot kayo ng madaling araw? Sa resto bar ng kaibigan niya. Ang lalakas nga nilang uminom ng ala kaya pati ako nalasing din talaga. Teka, sila yung malakas uminom. Bakit nalasing ka rin? Kinulit kasi ako ng bebe loves ko na sabayan sila sa pag-inom ng ala kaya ayun, naabot na kami ng madaling araw. Hindi naman ako sobrang uminom pero napainom ng konti. Bakit ka naman pumayag? Alam mo naman na madali kang malasing. Kinulit niya nga kasi ako, tsaka kagabi lang naman yun. Kasi kasama namin yung mga kaibigan niya. Kagabi lang. Nung isang linggo, sinabi mo sa akin na napilit ka rin niyang uminom ng alak nung despedida party ng pinsan niya. Hindi naman ako nalasing nun. Hindi nga, pero sumakit naman yung ulo mo kinabukasan. Hayaan mo na, Denise. Minsan lang naman mangulit ang bebe loves ko. Sa nag-uumpisa lahat, Laika eh. Sa paminsan-minsan na yan. Alam naman ng bebe loves mo na hindi ka mahilig sa mga party, gimikan o alak. Pero doon ka pa rin niya palaging dinadala. Marami rin kasi siyang kaibigan at gusto niya na makilala ko sila kaya sinasama niya ako sa mga lakad nila. Pwede ka naman niyang ipakilala sa ibang paraan. Hindi yung pipilitin ka niyang gawin yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa dati. Hindi niya naman ako pinipilit. Aminin mo na, Laika. Hindi mo rin talaga gusto yung mga trip ng baby loves mo. Makakasanayan ko rin naman sigurong gawin yung mga trip niya. Ganito naman talaga sa isang relasyon, diba? Dapat palaging may isang nag-a-adjust o nagbibigay para hindi kayo palaging nagtatalo. Ginagawa ko lang din to para makita ng bebe loves ko ang effort ko at maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Papadudot mula nang magkaroon kami ng relasyon ng second boyfriend ko ay natuto na akong uminom ng alak. Kahit na ayoko talaga ng lasa ng kahit na anong alak, lalo na ang epekto nito sa balat ko na mabilis mag-rashes. Pinipilit ko ang sarili ko para lamang makasama ang bebe loves ko bago ko siya makilala. 10 PM pa lamang ay tulog na ako, papadudot, pero mula nang maging kami, ang oras na yon ay simula pa lamang ng gimikan namin sa bar. Kapag naman nagde-date kami sa mga mall o sinihan ay gusto niya palagi kaming naka-couple shirt. Alam niyo yung dalawang shirt na may tig-kalahating puso na design? O kaya ay may malaking salita na nakasulat na bawat shirt na he's mine and she's mine. Minsan nga, naka-couple shoes o cap din kami. Basta yung mga ganong bagay para maipakita sa ibang tao na couple kaming dalawa. Sinakyan kong gawin ang mga bagay na yon para sa bebe loves ko. Kahit na hindi ko naman hilig o gusto yon. Ang hindi ko alam ay lolokohin niya lang din pala ako. Papadudot. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sobrang kapal ng mukha niya, nalukuhin ako. Alam mo, unang beses mo palang na pinakilala sa akin yung baby loves mo, ramdam ko na kagad na hindi gagawa ng mabuti. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Paano? In love na dun sa mokong na yun. Hindi naman masyado. Anong hindi? Lahat ng trip niya, kahit hindi mo trip, sinasakyan mo. Mahal ko nga kasi. Andun na tayo sa mahal mo yung cheater na yon. Pero hindi mo naman kailangan na maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Nagpaka-party girl ka, nagpakalasing ka sa alak, tapos nagsusuot ka pa ng couple shirt na alam naman nating hindi mo trip. Gusto ko lang naman na maging masaya siya. Ikaw ba? Naging masaya ka ba? Oo. Nung una, naging masaya ako bago niya ako lukuhin. Kahit napipilitan ako sa mga bagay na gusto niyang gawin ko. Hindi ka totoong naging masaya. Napilitan ka lang na maging masaya. Pero ang kapal pa rin talaga na mukha niya. Sobrang kapal talaga dahil pag
pagkatapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya, nagloko pa talaga siya. Hindi ko talaga alam kung saan pa ako nagkulang eh. Wala kang naging pagkukulang. Sobra-sobra pa nga yung binigay mo na pagmamahal sa kanya eh. Eh bakit niya nagawa sa akin yon? Kasi nga, cheater siya at hindi siya marunong makontento sa isang tao lang. Kaya huwag mong iniiyakan yung manloloko na yun, Laika. Oh, shucks. Naku, bigla akong kinabahan. Ano nangyari? Yung alaga naming pusa, kagabi pa matamlay yun. Tapos nag-text yung pinsan ko, ang dami raw sinuka kanina, kaya kailangan nang dalhin sa veterinarian. Ay, Laika, pasensya ka na. Maiwan muna kita dito sa coffee shop kasi kailangan ko sumunod doon. Ayos lang. Huwag mo na ako alalahanin. Mag-iingat ka. Sige, ikaw din. Tawagan na lang kita mamaya ha. Bye! Bakit niya ako niloko? Ano bang ginawa ko sa kanya para saktan niya ako ng ganito? Bakit? Ano ba yan? Wala na pala akong tissue dito. Miss? Eto tissue oh. Salamat. Okay ka lang ba? Oo. Baka sakaling gusto mo nang makakasama, pwede bang makishare na lang ako ng table sa'yo? Sige, ayos lang. Salamat. Upo na ako dito ha. Sorry kung makulit ako pero okay ka lang ba talaga? Oo. Sorry din. Hindi ko mapigilang maiyak. Sa totoo lang, kanina pa nga kita napapansin na umiiyak kahit na nung may kasama ka pa. Kaya nung umalis siya, sobra ako nag-alala sa'yo kaya nilapitan na kita. May kailangan kasi siyang puntahan kaya umalis na rin siya kaagad. Miss, alam ko na hindi pa talaga tayo magkakilala. Pero kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, malalampasan mo rin yan. Salamat. Alam ko naman na kaya ko to. Sa umpisa lang talaga, masakit kapag nalaman mong niloko ka ng karelasyon mo. At alam ko na makakalimutan ko rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Yan, tama yan. Ganyan dapat. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng lungkot. Tsaka niloko ka pala niya eh. Dapat nga hindi mo siya pinag-aaksaya ng oras. Sayang luha mo. Sigurado naman ako na sa bandang huli, kakarmahin din siya sa panlulokong ginawa niya sa'yo. Oo, yun na lang din ang iniisip ko. Salamat. Wala yun. Ay, ako nga pala si Justin. I'm Laika. Thank you ulit, Justin. Papadudot na kilala ko ang Bebe Labs ko nang dahil sa katrabaho ko na pinsan niya. Ito po ang naging tulay sa relasyon naming dalawa. Noong una ay aaminin ko na natutuwa pa ako sa setup namin dahil nakakapag-explore ako ng mga ibang bagay. Kagaya nga ng pagiging party-goer niya at mahilig sa mga couple stuff. Pero may mga bagay din na kapag hindi mo trip, mararamdaman mong napipilitang ka na lamang gawin. Pero ginawa ko pa rin kasi mahal ko ang Bebe Labs ko. Nag-adjust ako para sa kanya. Akala ko ay sapat na yung adjustment na ginawa ko para maging loyal siya sa relasyon naming dalawa. Para maging totoong masaya kami. Pero hindi pala, Papadudot. Kasi nagawa pa rin niya akong lokohin at iniisip ko tuloy kung saan ako nagkulang. Bakit kailangan niya pang gawin yon sa akin? Bakit kailangan niya pang humanap ng iba? Ganon ba talaga kapag nagmamahal? Kahit binigay mo ng buo, parang kulang pa rin. Parang kulang pa rin para sa taong minahal mo naman. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi yun ang huling beses ng pag-uusap at pagkikita namin ni Justin. Nagkapalitan kami ng pangalan sa social media kaya madalas kaming magka-chat sa Messenger at minsan ay nagkakatawagan din. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya at nag-enjoy ako na kausap siya. Hindi siya nauubusan ng topic na pwede naming pag-usapan at in fairness, sobrang nakaka-relate ako sa mga topic na yon. Hindi ako nabobore kapag magka-chat
kaming dalawa kahit hanggang madaling araw. May mga oras din na naka-shared screen ng phone niya habang magka-video call kami para sabay kaming manood ng movie sa phone niya. Lumalim ang friendship naming dalawa ni Justin at habang tumatagal ay lumalalim din ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Hinayaan ko lang ang nararamdaman ko na yon, Papa Dudut. Ayoko naman kasing madaliin ang mga bagay-bagay. Lalo na at kagagaling ko lang din sa relasyon. In-enjoy ko na lamang muna ang mga oras na magkasama kami ni Justin bilang magkaibigan, Papa Dudut. Laika, sorry. Ngayon lang ako dumating. Okay lang, kasi na-traffic din kami kanina ni Justin papunta dito sa coffee shop. Grabe nga yung traffic, no? Sobrang lala. May banggaan naman kasi doon malapit sa may huling stoplight bago makarating dito. Talaga? Oo, Hindi ko napansin yun. nadaanan namin kanina. Isang truck tsaka 2 kotse yung nagkabanggaan. Grabe nga yung nasa gitnang kotse na naipit ng 2 sasakyan. Wasak na wasak talaga. Kawawa naman yung mga nakasakay doon. Ay, sobra. Hindi ko na nga matingnan yung mga nakasakay doon nung makita ko kung gaano kawasak yung kotse. Ay, araw-araw talaga may aksidente nangyayari sa kalsada. Anong araw-araw? Oras-oras ka mo. Sinabi mo pa. Kahit saang lugar dito at kahit gaano ka kaingat mag-drive, maaaksidente ka pa rin kasi maraming irresponsableng driver na nagkalat. Yan ang palaging sinasabi ko kay Justin, lalo na kapag nagdadrive siya ng madaling araw. Wala nga masyadong traffic, pero mas maraming irresponsableng driver. Kagaya na lang ng mga nakainom ng alak, yung mga galing sa gimikan. Wala na talagang masyadong safe na kalsada dito sa atin. Ay, but anyway, nasa na nga pala yung boyfriend mo? Sino tinutukoy mo? Wala naman akong boyfriend. Sus, kunwari pa to. Sino ba? Eh di si Justin. Magkaibigan lang kami ni Justin. We, hindi nga. Oo nga, close lang talaga kaming dalawa. Yun, magkasama na pala kayong dalawa. Parang ako pinag-uusapan nyo ah. Narinig ko pangalan ko eh. Hinahanap ka lang nitong si Denise. Late ka ngayon, Denise ah. Hindi ako sanay. Super traffic eh. Ikaw naman di ka pa nasanay. Sobrang traffic naman talaga dito sa atin. Ay, Laika, nga pala. Bale, hindi raw available yung soy milk nila kaya full cream milk na lang yung pinalagay ko sa brewed coffee mo. Ha? Naku, nagda-diet ako. Kaya gusto ko sana ng soya milk o wala na lang milk sa kape ko. Pero, sige okay lang. Ngayon lang naman ulit ako magpo-full cream milk eh. Ah, sige ganito na lang. Magre-request ako sa barista na wag nang lagyan ng gatas yung kape mo para sigurado. Wag na. Kasi ayos lang naman sa akin. Baka ginagawa na rin nila yung kape ko. Okay lang. Magbabayad na lang ulit ako kung sakaling nagawa na nila. Uy, hindi mo na kailangan gawin yun. Sandali, balik lang ako dun sa barista para maka-order ako ng bagong kape mo kung sakali. Maiwan ko muna kayo ha. Pero, ay, ang kulit talaga ni Justin. Ayaw magpapigil. Grabe, hindi mo pa boyfriend yan pero sobrang asikaso na sa'yo. Ang kulit nga eh. Hayaan mo na kasi siya. Nag-request ka naman kanina na soy milk ang ilagay sa kape mo, di ba? Oo. Yun naman pala eh. Kaya dapat hayaan mo siya na ibigay yung request mo. Hindi naman niya kasalanan kung nagkamali siya ng in-order na kape sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun mag-a-adjust ka sa maliit na pagkakamali niya. Paminsan-minsan isipin mo rin sarili mo o yung personal na bagay na gusto mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pwedeng palagi na lang mag-a-adjust ka para sa ibang tao. Papadudot nag-iwan ng marka sa isipan ko ang sinabing yon ng kaibigan kong si Denise. Naisip ko na tama naman kasi siya sa mga sinabi niya tungkol sa mga past relationship ko na palaging ako na lamang ang nag-a-adjust para sa kanila. Kagaya lang na sabi ko kanina, ganon kasi talaga ako. Gusto ko na nang napapasaya ang mga espesyal na tao para sa akin. Kaya ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Para maramdaman nila na parte ako ng buhay nila. Pero dahil sa ginagawa ko na yon ay nakakalimutan ko naman ang sarili ko. Mas lalo ring lumalim ang pagkakaibigan namin ni Justin noon.
hanggang sa pareho naming naramdaman na tuluyan ng nahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Pero ang hindi namin minadali ang mga nararamdaman namin yon. Nang niligawan niya ako ay umabot pa ng ilang buwan bago ko siya sinagot. At isa yon sa mga desisyon ko na kailanman ay hindi ko pinagsisihan sa buhay ko, Papa Dudut. Grabe, B. Ang sosyal naman dito sa restaurant na to. Ang ganda ng interior design. Ang luwag ng place tapos may live band pa talaga na tumutugtog. Ito talaga yung restaurant na request ni na mommy at daddy para sa dinner natin ngayon. Madalas ba silang kumain dito? Medyo, si mommy talaga yung my favorite sa lugar na to. Gustong gusto niya yung steak nila dito. Ang mahal nga ng mga presyo ng pagkain sa menu nila dito, B. Nalula ka agad ako sa presyo nung tingnan ko saglit kanina yung menu nila. Sulit naman lahat ng mga pagkain nila dito kahit medyo mahal. Kaya nga binabalik-balikan ng parents ko. Binabalik-balikan nila kahit ganun kataas ang presyo ng mga pagkain. Tulad nga ng sabi ko kanina, favorite kasi talaga ni mami tong restaurant na to. Dito sila madalas nagsiselebrate ng mga special occasion. Pero kahit walang special occasion, gusto pa rin nilang kumain dito. Ay, lalo tuloy akong kinabahan na makita at makilala sila ngayon. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi nila ako magustuhan para sa'yo eh. Hindi mo pa nga sila nakikilala, yan na kaagad iniisip mo. Sabi mo kasi 'di ba, medyo mahigpit sila sa'yo. Oo, lalo na si daddy. Kasi dating sundalo yun eh. Tapos yung mami mo naman, dating retired high school principal. Oo, tama ka dyan. Ang tagal naman nilang dumating, lalo tuloy akong kinakabahan. Malapit na raw sila. Siguro mga 5 minutes, nandito na yung mga yon. Sigurado ka ba na okay lang tong dress na suot ko ngayon? Oo naman. Bagay na bagay nga sa'yo yung suot mong blue dress eh. Yung ayos ng buhok ko, ayos lang ba? Kahit ano pang ayos ng buhok mo, bagay na bagay sa'yo, B. Relax ka lang. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Wala lang. Yan ba yung wala lang? Nakailang buntong hininga ka na mula nung makarating tayo dito sa restaurant. Mag-relax ka lang, B. Kalma ka lang. Sorry, kinakabahan lang kasi talaga ako. Huwag kang kabahan. Sabi ko naman sa'yo, mabait ang parents ko. Kinakabahan kasi ako na baka hindi ko ma-meet yung expectations nila sa akin. Kaya nga kagabi pa ako nagtatanong sa'yo eh, kung ano ba sa tingin mo yung gusto nilang isuot ko o ayos ng buhok ko. B, hindi mo naman kailangan i-meet expectations nila eh. B, kung hindi ko gagawin yun, paano nila ako magugustuhan para sa'yo? Magugustuhan ka nila kahit ano pang suot mo. Tsaka kahit ano pa maging ayos ng buhok mo ngayon. Paano ka naman nakakasigurado dyan? Sigurado ako kasi girlfriend kita. Irerespeto ng mga magulang ko kung sino yung taong mahal ko. Alam ng mga magulang ko na sobrang pihikan ko pagdating sa mga babae. Alam nila na pipili rin ako ng babae na kaya kong irespeto at mahalin. Kaya hindi mo na kailangan na baguhin ang sarili mo, B. Magpakatotoo ka lang. Ipakita mo sa mga magulang ko kung sino ka talaga. Papa Dudut, yun ang unang pagkakataon na makikilala ko ang pamilya ni Justin. At yun din ang unang pagkakataon na naging komportable akong kasama ng taong mahal ko at mga taong mahalaga sa buhay niya. Nasanay nga kasi ako na palaging nag-a-adjust para sa ibang tao. Yung tipo na kailangan kong makisama at makibagay sa kanila. Pero kung gaano ako kakomportable sa relasyon namin ni Justin ay ganon din ako kakomportable noong kasama at kausap ko ang pamilya niya. Mabait ang mga magulang niya at kagaya ni Justin ay palabiro ang mga kapatid niya. Nang gabing kasabay kong mag-dinner ang buong pamilya ni Justin ay nabusog talaga ako sa pagkain, kwentuhan at mga tawanan. Yung tawanan na walang halong pagpipigil o kaplastikan. Pagkatapos ng gabi na yon, ang dami kong na-realize at nagbalik tanaw pa ako sa mga nakarelasyon ko noon bago si Justin. Yung palagi kong pag-a-adjust para makibagay sa kanila. Yun kasi ang naisip kong paraan para mag-work out ang isang relasyon. Pero hindi pala yon tama dahil sa isang relasyon dapat nasabay at parehong nag-e-effort ang dalawang tao.
naghihilahan sila pataas at parehong nag-a-adjust sa isa't isa para mas mag-work ang kanilang relasyon. Yun ang ginawa namin ni Justin sa relasyon namin at masasabi ko na malaking bagay yon para mas makilala at mahalin ninyo ang isa't isa. Dahil ngayon, going stronger pa rin ang 4 na taong relasyon naming dalawa. Hindi naman talaga madali ang pumasok sa isang relasyon lalo na kung magkaiba kayo ng personalidad. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan kayo at parehong nag-a-adjust. Maraming salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyong i-ere ang sulat ko, Papa Dudut. At umaasa ako na nakapag-iwan ito kahit papaano ng aral sa mga nakikinig ngayong tanghali. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng inyong programa. Gayon din sa inyong mga tagapakinig araw-araw, kabilang na ang pamilya namin. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Laika. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.